Isipin mo ang kalawakan, isang walang katapusang dagat ng bituin at planeta na puno ng misteryo. 100 years ago, ang tanong na ano nga ba ang itsura ng Mars o Venus ay nanatiling palaisipan sa sangkatauhan. Wala pang satellites o modernong teleskopyo noon. Haka-haka at imahinasyon lamang ang gabay. Ngunit ngayon dahil sa agham at teknolohiya, kaya na nating silipin ang mga lihim ng mga planeta sa ating solar system. Hindi lamang natin nakikita ang kanilang mga ibabaw, nalalaman na rin natin ang kanilang komposisyon, temperatura at mga kakaibang fenomena. Halimbawa, may mga teorya tungkol sa ulan ng diamond sa Neptune at malalawak na rehiyon ng liquid hydrogen sa Jupiter. Ang mga ideyang ito ay nakabatay sa observations at physics models na ginagamit ng mga siyentipiko upang ipaliwanag ang matinding kondisyon sa mga higanteng gas planets. Paano nga ba nalalaman ng mga siyentipiko kung ano ang mga elemento sa mga planetang hindi natin direktang nararating? Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po! At ngayon, simulan na natin. Isa sa pinakamahalagang paraan ay ang spectroscopy. Bawat elemento mula hydrogen hanggang iron ay may natatanging fingerprint sa spectrum ng liwanag. Kapag nakita ito sa ilaw mula sa planeta o bituin, natutukoy ang kanilang komposisyon. Sa puso ng ating solar system ay ang araw. Ang core nito, na may radius na mahigit 150,000 kilometers ay umaabot sa higit 15 million degrees Celsius. Dito nagaganap ang thermonuclear fusion, ang prosesong nagko-convert ng hydrogen into helium at lumilikha ng enerhiyang nagbibigay init at liwanag sa buong solar system. Palibot sa core ang radiative zone kung saan unti-unting naipapasa ang enerhiya sa pamamagitan ng radiation. Sa ibabaw nito ay ang convection zone kung saan ang mainit na plasma ay umaakyat at bumabagsak na parang kumukulong lava. Ang nakikitang ibabaw ng araw ay tinatawag na photosphere na may kapal na humigit kumulang 200 kilometers. Sa itaas nito matatagpuan ang chromosphere, transition region at corona. Ang chromosphere ay umaabot ng higit 2,000 kilometro ang kapal. Dito gumagalaw ang mga gas at nabubuo ang malalaking filament na hawak ng magnetic field ng araw. Minsan, ang mga filament na ito ay tumatakas palabas ng surface at umaabot ng hundreds of thousands of kilometers sa kalawakan. Kasunod nito ang transition region, isang manipis na layer kung saan mabilis tumataas ang temperatura. Sa pinakalabas naman ay ang corona, isang napakainit na halo na umaabot sa higit 1 million degrees Celsius. Dahil sa matinding init, nawawalan ng electrons ang hydrogen at helium. Kaya ang radiation mula sa elements tulad ng iron at calcium ang mas nangingibabaw. Kamakailan naging makasaysayan ng misyon ng Parker Solar Probe ng NASA bilang unang spacecraft na nakapasok sa outer atmosphere ng araw. Nagbigay ito ng bagong impormasyon tungkol sa solar winds at matinding kondisyon sa paligid ng ating bituin. Ngayon lumipat tayo sa pinakamalapit na planeta sa araw, Mercury. Sa ilalim ng manipis nitong crust ay matatagpuan ang malaking core ng liquid iron at nickel na bumubuo sa halos 85% ng radius ng planeta. Gayunpaman, napakahina ng magnetic field nito. Humigit kumulang 1% lamang ng lakas ng magnetic field ng Earth. Palibot sa core ay ang mantle na gawa sa silicate rock, habang ang crust nito ay humigit kumulang 26 kilometers ang kapal. Ang ibabaw ng Mercury ay puno rin ng malalaking craters at mga bakas ng sinaunang banggaan ng mga asteroid at comet. Dahil halos wala itong makapal na atmosphere, nananatiling nakikita sa ibabaw nito ang mga crater na nabuo pa bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Isa pang kakaibang katangian ng Mercury ay ang bilis nito. Ito ang pinakamabilis na planeta sa solar system. Naglalakbay ng 47 kilometers per second habang umiikot sa araw. Dahil sa sobrang bilis nito, nakukumpleto ng Mercury ang isang buong orbit sa loob lamang ng 88 Earth days. Sa kabila naman ng pagiging pinakamalapit na planeta sa araw, hindi ito ang pinakamainit na planeta dahil kulang ito sa makapal na atmosphere na kayang magpanatili ng init. Dahil dito napakalaki rin ng pagbabago ng temperatura sa ibabaw nito. Matinding init sa bahaging direktang nakaharap sa araw at matinding lamig naman sa bahaging nasa dilim. Sumunod naman ang Venus, ang planetang nababalutan ng makapal na ulap. Sa tulong ng radar technology at ng Magellan spacecraft, nakagawa ang mga siyentipiko ng detalyadong mapa ng halos 98% ng ibabaw nito. Ayon sa kasalukuyang models, may tatlong pangunahing layer ang Venus. Sa pinakaloob ay ang iron core na bumubuo sa halos 1/4 ng mass ng planeta. Dahil wala itong malakas na magnetic field, pinaniniwalaang solid ang core nito. Palibot dito ang mantle na binubuo ng silicate rocks at sa ibabaw naman ay ang crust na humigit kumulang 50 kilometers ang kapal. Lumipat naman tayo sa Earth.
ang ating tahanan. Sa gitna ng Earth ay ang solid inner core at liquid outer core na parehong mayaman sa iron at nickel. Ang paggalaw ng outer core ang lumilikha ng magnetic field ng ating planeta. Nakapalibot dito ang mantle na may kapal na halos 2,900 kilometers at bumubuo sa malaking bahagi ng volume ng Earth. Ang matinding init sa mantle ang nagtutulak sa paggalaw ng tectonic plates at pagputok ng mga bulkan. Sa pinakaibabaw ay ang crust na may kapal mula 5 hanggang 70 kilometers depende kung ito ay nasa ilalim ng karagatan o kontinente. Ngayon naman lumipad tayo patungo sa Mars, ang Red Planet, sa pamamagitan ng InSight probe na kolekta ng mga siyentipiko ang datos mula sa mahigit 700 Marsquakes upang pag-aralan ang internal structure ng planeta. Natuklasan na ang Mars ay mayroon ding crust, mantle at core. Ang core nito ay liquid at may halong sulfur, oxygen, carbon at hydrogen bukod sa iron at nickel. Palibot nito ang mantle at makapal na lithosphere na umaabot sa 700 hanggang 800 kilometers, mas makapal kaysa sa lithosphere ng Earth. Ang crust ng Mars ay may kapal na 24 hanggang 72 kilometers at maaaring may mataas na dami ng radioactive elements. Mula sa mabatong planeta, tumungo naman tayo sa pinakamalaking planeta sa solar system, Jupiter. Napakalaki ng Jupiter. Sa lawak nito, maaaring magkasya ang humigit kumulang 1,300 Earths sa loob. Sa kabila ng laki nito, mababa ang average density ng Jupiter dahil pangunahing binubuo ito ng hydrogen at helium. Ayon sa observations ng Galileo probe, ang upper atmosphere nito ay binubuo ng 75% hydrogen at 24% helium. Pinaniniwalaang may solid metal silicate core ang Jupiter na napapalibutan ng shell ng mainit na tubig, methane at ammonia sa ilalim ng napakalaking pressure. Kasunod nito ang layer ng metallic hydrogen. Sa sobrang pressure at init, malayang gumagalaw ang electrons ng hydrogen, dahilan upang kumilos ito na parang metal. Sa itaas naman ay ang makakapal na ulap ng water ice, ammonium hydrosulfide at ammonia crystals. Hindi tulad ng Earth, walang solid surface ang Jupiter. Habang lumalalim ang gases nito ay unti-unting nagiging liquid dahil sa matinding pressure. Dahil dito madalas inilalarawan ang Jupiter bilang planeta na may pinakamalaking ocean ng liquid hydrogen sa solar system. Kasunod nito ang Saturn na kahawig ng Jupiter ngunit mas mababa ang density. Sa gitna nito ay isang solid core na binubuo ng silicates, metals at yelo. Umabot sa hindi bababa sa 24,000 degrees Celsius ang temperatura rito. Kahanga-hanga rin na mas maraming enerhiya ang inilalabas ng Saturn kaysa sa enerhiyang natatanggap nito mula sa araw. Ang Saturn ang may pinakamababang density sa lahat ng planeta. Sa teorya, kung may sapat na malaking karagatan, maaari itong lumutang. Pinakatanyag ang Saturn dahil sa mga singsing nito. Bagamat napakalawak ng diameter ng mga ito, napakanipis lamang nila at binubuo ng yelo at maliliit na batong particles. Sunod naman ang Uranus. Katulad ng Saturn at Jupiter, mayroon din itong solid core na gawa sa silicate rocks. Napapalibutan ito ng shell ng ice at gas. May ilang siyentipiko na naniniwalang maaaring walang ganap na solid core ang Uranus. Sa loob nito, ang paggalaw ng metallic hydrogen ay tumutulong sa paglikha ng magnetic field ng planeta. Mayroon din itong madilim at manipis na ring system na binubuo ng maliliit na particles at dust. At sa pinakadulo ng ating paglalakbay ay ang Neptune. Ang istruktura nito ay kahawig ng Uranus. Ang core ay binubuo ng iron, nickel at silicate rocks habang ang mantle ay mayaman sa water, ammonia, methane at iba pang compounds. Kahit tinatawag na icy giant, ang loob ng Neptune ay hindi malamig. Ang mantle nito ay binubuo ng napakainit at napakasiksik na fluid. Habang papalayo mula sa core, unti-unting nagiging atmosphere ang material hanggang marating ang outer layer na may temperaturang halos negative 200 degrees Celsius. Ngunit may isang phenomenon sa Neptune na matagal nang pumupukaw sa imahinasyon ng mga tao. Ang pamamagitan ng agham, observations at space exploration, unti-unti nating nauunawaan ang mga planetang bumubuo sa ating solar system. At habang mas marami tayong natutuklasan tungkol sa mga mundong ito, mas lalo nating nauunawaan ang ating sariling lugar sa napakalawak na universo. Habang mas lumalalim ang pag-aaral natin sa mga planeta, mas lalo nating naiintindihan kung gaano kakomplikado at kahanga-hanga ang ating solar system. Mula sa naglalakihang bagyo ng Jupiter
nagiyilong mundo ng Neptune hanggang sa matinding init ng Venus. Bawat planeta ay may sariling kasaysayan at natatanging istruktura na nabuo sa loob ng bilyon-bilyong taon. At sa bawat misyon, telescope at spacecraft na ipinapadala ng sangkatauhan sa kalawakan, mas marami pa tayong natutuklasang misteryo tungkol sa pinagmulan ng mga mundong ito at pati na rin sa pinagmulan ng ating sariling planeta. Posibleng sa hinaharap masagot din natin ang ilan sa pinakamalalaking tanong ng humanity. May buhay ba sa ibang mundo? At tayo lang ba talaga ang nag-iisang sibilisasyon sa napakalawak na universo? Pero sa ngayon isang bagay ang siguradong malinaw. Ang solar system ay hindi lamang koleksyon ng mga planeta. Isa itong napakalaking cosmic laboratory na patuloy pa rin nating pinag-aaralan hanggang ngayon.